Ang huling chapter ng ating kwento. Danny, sigaw ni Anastasia pero laking gulat niya nang may humila sa kanya at kinaladkad siya patungo sa side ng hallway. Tinignan niya kung sino ito pero hindi niya makilala dahil nakasuot ito ng hospital gown. Pero base sa buhok nitong mahaba ay babae ito. Nagpupumiglas siya pero mas malakas pa ang babaeng may hawak sa braso niya kahit na naka-hospital gown ito. Nay, mangyak-ngiyak niyang ani at yamakap sa nanay niya. Nang makarating sila sa pinadulo ng hallway at wala na masyadong tao ay malakas siyang binitawan ng babae. Hinihilot niya ang braso niyang masakit pero natigilan siya nang humarap sa kanya ang babaeng kumaladkad sa kanya. Yamakap naman pabalik si Diane sa kanya. Hindi ako pwedeng magtagal dito, mabilis niyang ani sa anak at palingalinga sa paligid. Bumitaw sila sa pagkakayap at hinawakan ni Anastasia ang kamay ng ina niyang may benda. Nay, ano hong nangyari dito sa kamay niyo? At bakit ho kayo nandito sa hospital at nakasuot pa ng hospital gown, may sakit ho ba kayo? Binugbog na naman ho ba kayo ni tatay? Sunod-sunod na nag-aalalang tanong niya sa kanyang ina. Siyam, wag mo nang pansinin yan anak. Ani niya at hinawakan niya sa magkabilang balikat si Anastasia. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ni nanay sa iyo anak. Hindi pwede yung ginawa mo kanina. Hindi mo na basta-basta malalapitan si Danny dahil napapalibutan siya ng maraming bodyguards. Naguguluhan naman na tumingin si Anastasia sa kanyang ina. Hindi mo alam kung anong kayang gawin sa iyo at sa anak mo ng stepmom niya kapag nakita niya kayo. Mahinang bulong niya sa anak. Nay, bakit ang dami niyo hong alam patungkol kay Danny? Tapos sino si Rhea, Leia at T? Lako, sino ho ba kayo? Naguguluhang tanong niya sa kanyang ina. Napakagat sa labi ang kanyang ina at seryusong tumingin sa kanya. Magsasalita na sana siya pero bigla itong napaluhod. Humawak siya sa kanyang leeg dahil humihigpit ang necklace niyang kinabit sa kanya ni Selena. Ibig sabihin lang nito ay hinahanap na siya ni Selena dahil tumakas lang siya sa loob ng hospital room niya. Nay, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang ani ni Anastasia. Umalis ka na, go. Nahihirapang utos niya sa kanyang anak. Umiling si Anastasia, hindi kita pwedeng iwan na nagkakaganiyan nay. Sandal lang tatawag ako ng doktor, nanganginig niyang ani. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Anastasia nang magtataka itong tumawag ng doktor. May inabot siyang sobre sa anak kahit namimilipit na siya sa sakit. Go! Halos pabulong na lang na ani niya. Naiwang tulala si Anastasia nang makita niyang mahinang naglalakad paalis ang nanay niya mula sa kanya. Susundan sana niya ito pero biglang may sumulpot na mga naglalakihang lalaki. Nakasuot sila ng kulay itim na damit kagaya ng mga bodyguard ni Danny. Nagtago siya para hindi siya makita ng mga ito. Pero nakasilip pa rin siya para makita niya kung anong gagawin nila sa nanay niya. May nakapalibot pala sa leeg niyang parang kwentes lang kung titignan pero kaya kang patayin sa sikal nito. Niluwagan ito ng nag-iisang babaeng bodyguard nila. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Diane ay dumating na si Selena at agad siyang sinampal nito. Nakita ito ni Anastasia pero wala siyang magawa para ipagtanggol ang ina niya dahil sa takot niya kung anong gawin sa kanila ng anak niya kapag nakita sila ni Selena. Where have you been Diane? Answer me with no lies. Gigil na ani niya habang hawak-hawak niya ang baba ni Diane. I was bored in my room, bawal bang lumabas? I was just looking for a place na may sariwang hangin, palusot niya. Napangisi naman si Selena sa kanya. You are acting weird since we came home from the mall, tas kilay na ani ni Selena. Napangisi naman si Diane na ikinagulat ni Celine dahil para siyang ibang tao sa ginawa niyang iyon. Sinampal ulit ni Selena si Diane, don't try me, Diane. I can kill you right now. Right here. Gigil niyang ani habang ang lapit ng mukha niya kay Diane. Dalhin niyo na yan sa kwarto niya, search everywhere duda ako sa ginawa ng biabaeng yan, utos niya sa mga lalaking nakakulay itim bago siya tuluyan ng umalis. Nagmamadali namang itinago ni Anastasia ang sobrang binigay ng nanay niya at naglakad na patungo sa parking lot. Hindi siya pwedeng makita ng mga bodyguards ni Selena. Hingal na hingal siya nang makapasok siya sa loob ng kanilang sasakyan. Oh, Tasha, bakit? Anong nangyari? Bakit pawis na pawis ka? Wait, did you run? Sunod-sunod na tanong ni Jaya. Tumanggaw siya at ininom ang tubig na binigay sa kanya ni Jaya.
Huminga siya ng malam bago magsalita, nakita ko sina Nanay at Selena. Inutusan ni Selena ang mga tauhan niya para libutin ang buong hospital dahil may duda daw siya sa ginawang pag-alis sa kwarto niya si Nanay. Hingal niyang ani. Naguguluhan ako Jea, bakit parang hawak ni Selena sa leeg si Nanay? Magkakilala ba sila? Kung mag-usap naman sila ay parang matagal na silang magkakilala. Hindi ko natanong si Nanay kung bakit siya nandito sa hospital. Natatakot ako Jea, yung anak ko nasa loob pa ng hospital, sunod-sunod niyang ani na parang praning, hey Tasha, calm down. It's fine. Hindi ka nila mahahanap hanggat kasama mo kami. Protektahan namin kayo ni Ada kahit na anong mangyari kaya mag-relax ka na dyan. Walang mabuting may dudulot ang pagkapraning mo, ani naman ni Jea. Tumanggaw-tango na lang si Tasha kay Jea. Baka namasyal lang si Selena at ng nanay mo rito sa hose. She's wearing a hospital gown at may bandage ang kamay niya, sabat ni Tasha sa sasabihin ni Jea. Natigilan naman si Jea, nag-aalala siya para kay Doyan pero hindi niya pinahalata kay Tasha. Tumahimik ang paligid. Oh, bago ko makalimutan may inabot sa akin si Nanay kanina bago kami maghiwalay, ani ni Tasha at kinuha ang sobrang isinilid niya sa bag niya. Binuksan niya ang sobra, laking gulat niya nang makita ang isang check. Pero hindi niya pinansin yun bagkus kinuha niya mula sa loob ng sobra ang maliit na papel. Pagkatapos niya mabasa ang nakasulat sa maliit na papel ay nabitawan ito ni Anastasia at natulala siya. Habang bumabiyahe kami pauwi sa bahay ay hindi naalis sa isip ko na may tumawag sa pangalan ko. Boses iyon ni Anastasia, pero possible namang nandito sa Manila si Anastasia, dahil sa akin ni Mommy nasa malayong lugar daw sila at walang sino man ang makakahanap sa kanila ng mag-ina ko. Siguro nga ay dahil sa pagod ko kaya kung ano-ano nang naririnig ko. Naalala ko na naman ang mag-ina ko. Kamusta na kaya sila? Tama ba tong ginawa kong desisyon? Nabigyan ng masayang pamilya si Tonil habang wala ako sa piling ng anak namin ni Anastasia. I feel guilty for my daughter pero nagigilty rin ako para sa anak kong si Tonil kung hindi ko maibigay ang buhay na buo na ninanais ng bawat bata. Isael also feel guilty for Anastasia buti can't watch Honey to suffer dahil lang sa kagagawan ni Selena. Ang gulo. Naguguluhan na naman ako. Napatingin ako sa katabi ko nang hawakan niya ang kamay ko. Ngumiti ang maamo niyang mukha sa akin. Pinisil niya ito at ginawaran ako ng isang matamis na halik. Hindi ako nagsalita. Isinandal ko na lang ang likod ko at pumikit. Naramdaman ko naman ang pagsandal niya sa balikat ko. Daddy, masayang yutal na ani ni Tonil at mabilis na tumakbo para yamakap sa akin. Muntik pa siyang matamba dahil bago pa lang sa kanya ang maglakad. Baby, slow down. Muntik ka ng madapa, mahinhin na suway sa kanya ng mommy niya. Kinarga ko siya at yamakap siya sa leeg ko ng mahigpit. Biglang nag-flash sa isip ko yung ginawa nung batang nasa hospital kanina noong unang kita niya sa akin sa mall. Babe, are you okay? Bigla kang natahimik, nag-aalalang tanong ni Honey. Fine, maikling sagot ko. Halika muna baby, pagod si daddy. He needs to rest, ani ni Honey sa anak namin. Humalik muna sa akin si Tonil bago pumunta sa mommy niya. Wala ako sa sarili ko habang umaakyat ako sa hagdan patungo sa kwarto ko. Naalala ko ang yakap niya sa akin na sobrang higpit. Napapaisip tuloy ako kung sino ba talaga ang batang iyon dahil pakiramdam ko ay ang ganang-gan ng loob ko sa kanya. At siya rin parang kilala niya ako. Pagkarating ko sa kwarto ko ay humiga ako agad dahil inaantok na ako. Nasaan na kayo Anastasia? Tanong ko kahit alam kong walang sisigot. Danny, nandito kami ng anak mo, matamis na ani ni Anastasia. Inangat ko ang ulo ko at nakita ko sa harap ko si Anastasia buhat-buhat niya ang anak namin. Napatayo ako at agad ko silang niyakap ng mahigpit. I miss you too, naiiyak kong ani. Humiwalay kami mula sa pagkakayakap at hinaplos ko ang mukha ni Anastasia at ginawaran ko siya ng halik. Sumunod ang anak namin na buhat-buhat niya. Let's go home, masayang ani ko sa kanya. Pero napalitan ng matamis niyang ngiti ng takot. Nakatingin lang sa harapan si Anastasia. Takot na takot ang mukha niya. Tumingin ako sa harapan at nakita ko si Selena na patungo sa amin kasama ang marami niyang tauhan. I'm sorry Danny, we can't come with you. Mabilis na ani ni Anastasia at nagmamadaling tumakbo palayo sa akin. Anastasia,
Sigaw ko sa kanya pero hindi siya lumingon, patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa hindi ko na nakita ang likod niya. Anastasia, ani ko at bumangon ako. Panaginip lang pala. Pero parang totoo. Napasuklay ako sa aking buhok. Bakit ngayon ko lang napanaginipan ang mag-ina ko? Nasa panganib ba sila? You miss her? Mahinang tanong ni Honey habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko na malaya na naroon pala siya. Luhaan ang kanyang mata pero nakangiti pa rin siya sa akin. You miss her, Dan? Tanong niya ulit. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ayaw kong masaktan siya sa sagot ko. Silent means yes, but it's fine. I know I can't change her into your heart, umiiyak niyang ani. Lumapit ako sa kanya at yinakap ko siya. Sorry honey, matamis kong ani sa kanya. Pinunasan ko ang luhang nasa pisngi niya. Ngumiti siya sa akin, as I said, it's fine Dan as long as you're here with US. I don't care kung siya pa rin ang laman ng puso mo basta dito ka lang sa amin ni Tonil, iyak niyang ani. Nabigla ako sa sinabi niya. Dito ka lang sa amin, kahit hindi mo na ako mahal tulad ng pagmamahal mo sa kanya ayos lang sa akin. Kailangan ka ni Tonil, kailangan ka namin. Magpapakamartyr ako basta huwag mo lang kaming iwan ng anak natin, iyak niyang pakiusap. Hey, ani ko at hinawakan ang magkabilang mukha niya. Pinunasan ko ang mga luha nasa mukha niya. Stop crying, ayaw kong nakikitang umiiyak ka, matamis kong ani at hinalikan ko siya ng mabilis sa noo. Tumitig ang mata niyang luhaan sa mata ko. Para bang mind memories niya ang kabuuan ng mukha ko. Hinaplos ng makinis niyang kamay ang mukha ko. Napapikit ako ng dam ako ang daliri niya sa mata ko. Hanggang sa bumaba ito sa aking ilong sumunod sa aking labi. Damilat ako at nakita ko ang maamong mukha niya na basang-basa ng kanyang sariling luha. Sabi ko sa sarili ko noon ayaw na ayaw kung umiiyak siya ng dahil sa lalaki pero ngayon ako ang dahilan ng pag-iyak niya. Kapag umabot tayo sa puntong pagpipilan ka, kung kami ba ni Tonil o si Anastasia at ang anak nyo? Sinong pipiliin mo sa amin? I want a honest answer Dan, mahinang ani niya. Hindi ko alam ang sagot sa tanong niya. Hindi pa ako handa para sagutan ang tanong niya. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko sa kanila. Alam kong dadating sa puntong yan pero sana pag dumating ang panahon para mamili ako ay wala akong masaktan sa kanila. Pero alam kong may masasaktan at masasaktan pa rin ako sa kanila. At sana kapag dumating man ang panahon na yun hindi madamay ang mga anak ko sa gagawin kong desisyon. Sa ngayon, si Honey muna ang pipiliin ko dahil siya ang nasa tabi ko at siya naman talaga ang gusto kong mapang-asawa na una lang si Anastasia bago inamin ni Honey ang totoong nararamdaman niya sa akin. Hindi ko sinagot ang tanong ni Honey bagkos ay yinakap ko na lang ito at hinalikan siya sa kanyang noo. Magdadalawang linggo na kaming pabalik-pabalik sa hospital dahil sa sakit ng anak ko. Pero ngayon nakapagdesisyon na ako nang I-admit na siya dahil polola ng polola ang sakit ng anak ko. Naawa na ako sa kalagayan niya, sobrang hinanan iya, namumutla na rin siya. Hawak-hawak ko ngayon ang maliit niyang kamay habang mahimbing siyang natutulog. Tahimik akong umiyak para hindi siya magising at nagdadasal na sana ako na lang. Sana ako na lang ang nagkasakit hindi si Ada. Private room na ang kinuha ni Jaya para iwas sa maraming tao dahil baka makasama raw lalo sa kalagayan ni Ada, may pera naman daw silang apat. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanilang apat dahil kung wala sila hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pati na rin ng karamay. Narinig kong bumukas ang pinto kaya mabilis kong pinunasan ang luha ko bago ako humarap sa kanila. Anong sabi ng doktor? Tanong ko sa kanila. Kinakabahan ako dahil sa bagsak ang kanilang mga itsura. Tasha, wala siyang kamatch sa ating lahat, naiiyak na ani ni Jaya. Tumangala ako at pumikit. Hindi pwedeng mawala sa akin ang anak ko nang wala akong ginagawa. Humagulal na si Rhea kaya mas lalo akong naiyak. Sinusuway siya ni Jaya pero wala, umiyak na rin si Leia at T. Naiyak na rin ako ulit. Lumapit naman sa akin si Jaya at yinakap ako. Yamakap ako pabalik sa kanya. Mimi, rinig kong tawag sa akin ng anak ko. Agad naman akong bumitaw sa pagkakayap ko kay Jaya at agad na hinarap ang anak ko. Mimi crying. Nanghihinang tanong ng anak ko. Umiling ako, no anak, mommy's not crying, ani ko at pinunasan ko ang luhang nasa pisngi ko. Magdadalawang taon pa lamang ang anak ko pero napakatalino niya.
Dahil siguro sa kanilang apat dahil araw-araw nilang tinuturuan ang anak ko. Mama crying. Tanong niya habang nakatingin sa kanilang tatlo. Lumapit naman sila, no baby, sagot naman ni Rhea at hinalikan niya sa noo si Ada. Umupo naman sa tabi niya si Jaya, good morning baby Ada, masiglang bati niya kay Ada. Good morning Mama Jaya, nanghihina ngunit masiglang ani ni Ada. Can we see the big smile of our baby Ada? Masiglang tanong ni Jaya. Ngumiti naman ng pagkalawak-lawak ang anak ko na mas lalong nagpatulo sa luha ko kaya iniwas ko ang paningin sa kanya para hindi niya makitang umiyak ako. Very good, masiglang ani naman hay Jaya. You stay here with Mama T, Mama Rhea and Mama Leia, okay. I and Mimi will go out to buy your medicine, okay. Masayang ani ni Jaya kay Ada. Masayang tumango naman si Ada. Humalik ako sa kanya bago ako umalis. Hindi na ako nagsalita pang muli dahil baka hindi ko na mapigilan ang iyak ko. Pagkalabas ko sa kwarto ng anak ko ay upo ako sa sahig at doon ko ibinuhos ang iyak kong kanina ko pa pinipigilan. Ramdam kong umupo rin si Jaya sa tabi ko at hinahayaan lang akong umiyak. Nang may buhos ko na lahat ang iyak ko ay may inabot sa aking panyo si Jaya. Sinimangotan ko siya, bakit ngayon mo lang ito binigay? Nagtatampong ani ko sa kanya. Baka mabasa, pabirong ani niya. Ngumiti naman ako sa kanya, oh, kita mo, di ngumiti ka, ani niya at kinindatan ako. Tara, ani niya at tumayo na siya, iniaya niya ang kamay niya sa akin kaya kinuha ko naman ito at hinailan niya ako patayo. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Jaya habang sinusundan ko lang siyang naglalakad, tulad ng sabi ko kay Ada, kukunin natin yung gamot niya, nakangiting ani ni Jaya. Jaya, bakit tayo nandito? Kinakabahang ani ko habang pinagmamasdan ko ang gusali na nasa harapan namin. Hindi ako sinagot ni Jaya bagkus ay bumaba siya. Sinensyasan niya akong bumaba pero nagdadalawang isip ako kung bababa ba ako o hindi. Natatakot ako at kinakabahan. Hindi ata ako nahintay ni Jaya dahil pumunta siya sa pintuan ko at kinatok ako. Binaba ko naman ang bintana, why are we here Jaya? Kinakabahan kong tanong. Ngumiti naman si Jaya sa akin. Kukunin natin yung gamit ni Ada diba, ani niya. Ngayon ko lang napagtanto na si Danny ang tinutukoy niyang gamot ni Ada. Let's go, mainit dito sa labas Tasha, irita niyang ani. Dahan-dahan kong binubuksan ang pintuan ng kotse at nang mabuksan ko ay kinakabahan akong lumabas ng sasakyan. Jaya, baka nandyan si Selena? Kinakabahan kong tanong. Her wear these? At may ipinasuot siya sa aking wig at sunglasses. Perfect, you're still pretty, ani niya at inayos rin niya ang sarili niya. Jaya, si Selena, ani ko na naman pero hindi niya ako pinapansin. May isinuot siya sa aking ID. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha pero nang tignan ko ay ID ng isa sa mga empleyado sa loob ng kumpanya ni Danny. She's not around, ika-1 ng Setyembre taong 22, basa niya sa papel na hawak niya at pinakita sa akin ang sulat sa akin ni nanay nung huli kaming magkita. Nasa likod pala ito ng sulat niya hindi ko napansin. Buti pinaalala ng nanay mo ang araw na to. Hindi lumalabas si Selena sa kwarto niya ng September 1, ani niya habang naglalakad kami papasok sa loob ng building. Ha? Anong meron ng September 1? Tanong ko habang naglalakad pa rin kami. Mamaya na yang tanong mo Tasha, ani niya at mabilis na iniskan ang ID na suot niya at nakapasok na siya sa loob. Ginaya ko rin ang ginawa niya at nakapasok na rin ako. Kinakabahan pa rin ako sa ginagawa namin ni Jaya pero nandito na kami panindigan na ito. Sana lang ay hindi kami mahuli. Sumakay kami sa elevator na walang masyadong tao. Hinawakan naman ni Jaya ang kamay ko at ngumiti sa akin. Alam niyang kinakabahan ako. Habang palapit ng palapit ang floor ng opisina ni Danny at pabilis rin ng pabilis ang pagtibok ng puso ko. Makikita ko na siya, makikita ko na ang lalaking pinakamamahal ko. Nang marinig ko iyon ay para akong naistatwa nang bumukas ang pinto. Parang nakadikit sa sahig ang paa ko dahil ayaw nitong gumalaw palabas ng elevator. Hinayla na ako ni Jaya dahil malapit na itong magsara. Alam kong kinakabahan ka, pero wala nang atrasan Tasha. Nandito na tayo kailangan natin siyang makausap para makalabas tayo ng ligtas dito. Bulong sa akin ni Jaya. Naglakad na kami patungo sa secretary ni Danny. Good day ma'am.
I'm Jasper Vergara, may I know if you have appointment with Sir Danny? Masayang bati niya sa amin. Tinitignan naman kami ng mga guards na nakapalibot sa labas ng opisina ni Danny. Tindig na tindig ang tayo na nila na parang ay statwang nakatayo sa gilid. Ah yes, please tell him my name, Bethina, nakangiting ani ni Jaya. Binago niya rin ang boses niya. Sorry ma'am but I didn't see your name here in the list for an appointment today, magalang niyang ani. I was not able to inform him that today is our only free time to visit him. Can you go inside and tell him that Bethina and her girlfriend Anna are here? Ani na naman ni Jaya. Ngumiti naman sa amin si Jasper bago tumungo sa loob ng opisina ni Danny. Maging ako ay nagulat sa sinabi ni Jaya. Girlfriend. Humanda ka sakin mamaya Jaya. Ilang minuto pa bago lumabas si Jasper mula sa loob ng opisina ni Danny. You may go in ma'am, magalang niyang ani. Pero bago kami makapasok ay pinaiwan sa amin ang bag namin. Sinek rin kami ng babaeng guard sa buong katawan namin. Nang makitang wala naman kaming mga dalang mga weapon ay pinapasok na kami. Binuksan ng isang guard ang opisina ni Danny. Unang pumasok si Jaya sumunod naman ako pero nanginginig ako habang naglalakad papasok. Aalisin ko sana ang eyeglass ko pero pinigilan ako ni Jaya. Humarap siya sa akin and she mouthed, CCTV, hindi ko naman pinahalata na tumingin sa mga CCTV at sobrang daminga. Nang tignan ko si Danny ay tumayo siya bigla nang makita ako. Umalis na kasi yung harang namin na si Jaya. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti rin siya sa akin pero may nakita akong maliit na butil ng luha sa baba ng mata niya. Gustong gusto ko na siyang yakapin pero hindi pwedeng napapalibutan kami ng maraming CCTV. Kawawa naman ang asawa ko lahat ng galaw niya ay pinapanood ni Selena. Hey, bro, nice meeting you again. Parang tomboy na boses na ani ni Jaya at nakipag-handshake kay Danny. This is my girlfriend Anna, ani niya ulit. Gustong makipag-handshake ni Danny pero nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ito. Tumingin ako kay Jaya at tumanggo siyang nakangiti sa akin kaya nakipag-shake hands ako kay Danny. Hindi man kita sa likod ng eyeglass ko pero napapikit ako nang magdikit ang mga palad namin. Sobrang namiss ko ang asawa ko. Gusto ko na siyang yakapin at sangaban ng halik pero hindi pwede. Ayaw namin bitawan ang kamay ng isa't isa hanggang sa tumikim si Jaya kaya napabitaw kami pareho. Maingat akong iginaya ni Jaya sa sofa at doon naupo. Pumunta rin sa tapat namin si Danny at nagsimula na silang mag-usap ni Jaya. Hindi ako nakikinig sa mga pinag-uusapan nila dahil patungkol ito kuno sa negosyong gawa-gawa lang ni Jaya dahil hindi ma-open up ni Jaya ang bagay na ipinunta namin dito dahil sa napakaraming CCTV. Titig na titig lang ako sa asawa ko. Ang gwapo niya pa rin. Hamaba na ang buhok niya may bigot na rin siya. Mas naging matured siya tignan pero mas lalong nagpa-sexy sa kanya ang mahaba niyang buhok. Napangiti ako nang makita ko ang dimple niyang nakuha ni Ada. Pati na rin ang haba ng pilit mata niya na pareho sa anak namin. Tumitig lang ako sa kanya the whole time habang nag-uusap sila ni Jaya hanggang sa tuldok-tuldok. Love, let's go. Aya sa akin ni Jaya na nakatayo na pala. Nagulat naman ako sa biglaang pagtawag niya sa akin ng love. Tumanggo lang ako sa kanya at tumayo na rin. I will call you when I've made up my mind, ani ni Danny at nakipag-shakes hands na naman kay Jaya. Thank you for your time, bro, ani naman ni Jaya. Nauna nang naglakad si Jaya dumaan ako sa harap niya at napapikit ako nang maamoy ko ang paborito kong pabango niya. Hindi pa rin siya nagpapalit ng pabango niya. Kahit ayaw ko pang umalis ay wala akong nagawa. Kinuha namin ang mga gamit namin at umalis na, nang makalabas kami sa kumpanya ni Danny ay nakahinga ako ng maluwag. Agad kaming sumakay sa kotseng nakaparada sa malapit. Let's go to my favorite place. Ani ni Jaya at pinaharurot na ang sasakyan. Wala akong ideya kung saan ang sinasabi niyang favorite place niya pero wala na akong pakialam. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakasama ko ang asawa ko after 2 years. Isa na ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Ilang minute lang ang biyahe namin at tumigil ang sasakyan sa isang sementeryo. Nawatingin ako kay Jaya, ito ang sinasabi niyang favorite place niya. Isang left a note to him when we shake our hands, paliwanag niya. Tumanggo ako at ngumiti. Happy,
Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot. Sinundan ko ng tingin ng bumaba si Jaya ng sasakyan. Sumunod na rin ako sa kanya. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa pumasok kami sa loob ng Ermita Church. Nagsindi ng kandila si Jaya at inilagay sa katabi ng maraming kandilang nakasindi. Tahimik siyang nagdasal at nang matapos siya ay pinuntahan niya ako. Nakaupo ako dito sa harap. Hintayin natin si Danny dito. Every September 1 ay pumupunta rin siya dito para ipagdasal ang kambal niyang nanatay, ani niya. Nagulat naman ako sa sinabi niya, may kambal pala si Danny. Napaisip ako, so ano rin ang reason ni Selena kung bakit siya nagmumakmak sa kwarto niya tuwing September 1? Tanong ko, naalala ko kanina yung topic namin ni Jaya tungkol kay Selena kung bakit wala siya sa opisina ni Danny kanina kaya kami nakapasok. Birthday ng anak niya pero sabi nila namatay daw ito sa araw ng first birthday niya. Hindi namin alam kung anong ikinamatay niya dahil pinatahimik nila lahat ng taong dumalo sa birthday celebration niya, ani niya. Nakaramdam ako bigla ng lungkot para kay Selena. Tumingin sa akin si Jaya, kung buhay siguro yung anak niya ay parang kaedad mo siya, lang taon ka na pala. Ani ni Jaya, inalala ko kung ilang taon na ako dahil ni minsan ay hindi ko na celebrate ang kaarawan ko. Tinignan ko ulit kung anong petsa ngayon at nagulat ako dahil 28 ngayong araw, ani ko. Kanina pa hindi mapakali si Danny sa loob ng kanyang opisina. Gusto na niyang sundan ang kakaalis lang na sina Anastasia. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya kanina nang makita niyang muli si Anastasia makalipas ang 2 taon. Pinakiramdaman niya ang pagtibok ng puso niya at para siyang tumakbo ng mabilis sa bilis ng pagtibok nito. Hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya para sa asawa niya. Tumingin siya sa relo niya at ilang minuto pa bago ang oras ng pagpunta niya sa sementeryo. Nabasa niya sa malit na sulat kanina na palihim na ibinigay ni Jaya sa kanya na hihintayin siya doon ng 2. Binasa niya ang sulat sa loob ng CR at pagkatapos ay pinunit niya ito at ay finish. Excited siyang lumabas nang makita niyang 2:00 na. May tiwala na sa kanya si Selena kaya sa pagpunta niya sa sementeryo ay tanging ang driver at isang bodyguard na lang ang kasama niya dahil hindi naman siya magtatagal doon. Nang makarating sila sa sementeryo ay tumango siya agad sa Ermita Church dala ang bulaklak na para sa namatay niyang kambal. Hinayahan siya ng 2 kasama niyang mag-isa na niyang pumasok sa loob. Natijan siya sa paglalakad ng makarinig siya ng isang pamilyar na boses. Nagmamakaawa ako sa iyo Anastasia, huwag mo na kaming guluhin pa ni Dan masaya na kami, rinig niyang iyak na pakiusap ni Honey kay Anastasia. Naalala niya, inutusan pala kanina ng mommy niya si Honey para siya na ang magtirek ng kandila para sa mommy niya dahil masama raw ang pakiramdam nito. Naririnig mo ba yang sinasabi mo Honey? Kami dapat ng anak ko ang nakakaranas ng nararanasan mo ngayon. 2 taon kong hinintay ang asawa ko pero kayo pala ang dahilan ng anak mo kung bakit hindi na niya kami binalikan. Gusto kitang sabunutan, sampilin, pero hindi ko magawa dahil hindi ko kayang manakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Kailangan rin namin ang asawa ko Honey, kailangan namin siya ngayon, iyak na ani ni Anastasia. Ako ang naunang minahal niya, ani ni Honey habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mata niya. Napakagat naman sa labi niya si Anastasia dahil unti-unti nang nauubos ang pasensya niya kay Honey. Oo sabihin na nating ikaw ang naunang minahal niya pero ako ang pinakasalan. Pero sa akin na siya umuwi ngayon, sabat ni Honey sa sasabihin pa ni Anastasia. Hindi napigilan ni Anastasia ang sarili niya at nasample niya si Honey. Kung hindi dahil kay Selena at sa anak mo ay sana sa akin pa rin siya umuwi. Sana masaya at payapa na kaming namumuhay kasama siya. Wala ka na bang respeto sa sarili mo ha? Honey, sinamantala mong magpabuntis sa asawa ko noong panahong may problema kami. Alam mong may asawa na siya noon at buntis ako pero wala. Akala ko matinukang babae pero makati ka rin pala. Gigil na ani ni Anastasia. Hawak-hawak ni Honey ang mukhang sinampal ni Anastasia. Tumingin siya ng seryoso kay Anastasia, ang tanong minahal ka ba niya? Kasi balita ko pilit lang ang kasal niyo dahil nabuntis ka niya, seryosong ani ni Honey na palunok naman si Anastasia at biglang napaisip sa sinabi sa kanya ni Honey. I love her, and my feelings for her did not change for the past 2 years, ani ni Danny habang naglalakad siya palapit sa kanila.
Gulat naman silang lahat sa biglang pagsulpot ni Danny. Dan, ani ni Honey at lalapit sana kay Danny pero inunahan siya ni Anastasia. Yamakap ng mahigpit si Anastasia kay Danny, yamakap rin ito pabalik sa kanya. Hinalikan ni Danny ang ulo ni Anastasia. I'm sorry, I'm late my wife, matamis na ani ni Danny. Tiningala naman siya ni Anastasia at ginawaran niya ito ng matamis na halik. I miss you daddy, matamis rin na ani ni Anastasia. Napakuyom naman sa kamao niya si Honey. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya. Sobrang sakit ang nararamdaman ngayon ni Honey. Kitang-kita niya kung paano tignan ni Danny si Anastasia, ganyan na ganyan si Danny sa kanya ng mga panahong siya pa ang mahal ni Danny. Nagsisi siya, and asa na ay noon pa niya inamin ang tunay niyang nararamdaman para kay Danny. Wala siyang nagawa, luhaan siyang umalis. Matagal bago bumitaw sa pagkakayakap ang dalawa. Hinawakan ni Danny ang magkabilang pisngi ni Anastasia at tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa na nakatitig rin sa kanya. Pinagdikit nila ang kanilang noo. Ngumiti sila sa isa't isa. Napapikit si Anastasia ng lamapat muli ang labi ni Danny sa kanyang labi. I'm sorry for the past 2 years. Babo ako sa inyo ng anak natin, ani niya habang magkalapit pa rin ang mukha nila. Tumulo ang maliit na butil ng luha sa mata ni Anastasia, tumanggaw siya, naintindihan naman kita, pero bakit may Honey at may anak pa kayo, ani ni Anastasia. Ramdam ni Danny ang sakit sa bawat bigkas ni Anastasia patungkol kay Honey at sa anak nilang si Tonil. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pinunasan niya ang luhang nasa baba ng mata ni Anastasia, I'm sorry, I will fix everything, I promise. Mahinang sambit niya at hinalikan niya sa noo si Anastasia. Tumanggo na naman bilang sagot si Anastasia. Handa na namang magtiwalang muli si Anastasia. Wala siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao, sa kanya ang mahalaga ay ang mabuong muli ang pinapangarap niyang pamilya. I love you mommy, matamis na ani ni Danny sa kanya habang nakatitig ito sa kanyang mata. Kitang-kita ni Anastasia ang sensibilidad sa mata ni Danny. I love you too daddy, matamis naman na sagot ni Anastasia sa kanyang asawa. I want to see our baby, ani ni Danny. Muntik nang makalimutan ni Anastasia ang dahilan kung bakit siya nagkalas ng loob para approach si Danny. Naalala na naman niya ang kalagayan ng anak nila. Nanghina siya sa isiping yun pero mas tumatag na siya ngayon dahil alam niyang kasama na nila si Danny. Ngumiti siya kay Danny, she badly want to see you too, ani ni Anastasia. Really? What's her name? Masayang tanong ni Danny. Ada, ani ni Anastasia. Gulat naman si Danny. September 1, 2022. Dapat ay nagkukulong ngayon si Selena sa kanyang kwarto pero bago niya patayin lahat ng gadgets niya para makapagsimula na siyang magkulong sa kwarto niya ay biglang tumunog ang isa sa mga cellphone niya. Basa niya sa nakarehistrong pangalan sa screen ng kanyang cellphone at agad niya itong sinagot. Anastasia, she's our daughter Selena, hinihingal niyang ani sa kabilang linya. Natigilan si Selena sa narinig mula kay Alberto. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. You remembered everything Al? Humihikbi niyang tanong. Yes, I'm sorry limang too late. Hinihingal pa rin niyang ani mula sa kabilang linya. First fine Al, where are you? You look sick. Nag-aalalang ani niya, I'm fine. Go see our daughter, I can't face her for what I have done to her, mahina at hinihingal niyang sambit. Magsasalita pa sana si Selena pero pinatay na ni Alberto ang tawag. Agad naman niyang kinuha ang jacket niya at susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng kanyang kondo para magtungo sa parking lot. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan ay mabilis niya itong minaneho. Habang nagmamaneho siya ay tinawagan niya ang isa sa mga assistant niya na inutusan niyang magmanman kay Anastasia at sa anak niya upang mapigilan sila noon para hindi makalapit kay Danny. Where is she? Agad niyang tanong ng sagutan niya ang tawag. Currently, they are heading to a hospital, magalang niyang sagot. Send me the address, utos niya at pinatay na niya ang tawag. Nang matanggap niya ang mensahe na naglalaman kung nasaan sila Anastasia ay mabilis siyang nagmaneho patungo roon. Basta-basta na lang niyang pinark sa labas ng hospital ang sasakyan niya at nagmamadali siyang tumakbo patungo sa anak niya. Nasa mensahe rin na pinadala sa kanya kung saang room sila naroon. Lakad-takbo siya upang maabyutan niya ang elevator dahil malapit na itong magsara.
Nanginginig ang buong katawan niya, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Galit siya sa sarili niya dahil yung taong gusto niyang ipapatay noon dahil nasisire lahat ng plano niya ay anak niya pala. Paano niya haharapin ang anak niya sa kabila ng mga ginawa niyang kasamaan sa kanya? Pero gayunpaman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras nang bumukas ang elevator ay lakad-takbo na naman siyang pumunta sa kwartong kinaroroonan ni Anastasia. Hindi na siya kumatok, agad-agad na lang siyang pumasok at patakbong yinakap ang anak niya. Nabigla, natulala si Anastasia sa ginawa sa kanya ni Selena. Matagal siyang niyakap ni Selena. Hindi alam ni Anastasia ang sasabihin at gagawin dahil may takot siya kay Selena. Naguguluhan siya sa inaasta ngayon ni Selena kaya tinulak niya ito pero mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Selena. Narinig niyang amliek si Selena kaya tinulak niyang muli ito pero hindi talaga bumitaw si Selena. "They've been wanting to hug you this tight for a long time," iyak niyang bulong kay Anastasia habang mahigpit pa rin siyang nayakap sa kanya. Naninagas naman sa kinatatayuan niya si Anastasia, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya kaya malakas niyang itinulak si Selena. Natama sa pader ang likod ni Selena pero hindi niya iyon ininda. Napansin naman ng ibang kasama ni Anastasia na may dugo sa damit nito pero wala naman siyang sugat. "Anong pinagsasabi mo? Hindi ikaw ang nanay ko, si Nanay Diane." Inis niyang ani. "Ano na namang palabas to, Selena?" Sa isip ni Anastasia, maging si Danny ay nagulat sa sinabi ni Anastasia, dahil mommy niya si Diane pero umiling si Danny baka ibang Diane ang tinutukoy ni Anastasia, sa isip ni Danny. Pinunasan naman ni Selena ang kanyang luha. Lumapit siya ulit kay Anastasia at tinignan niya sa binti ni Anastasia ang malit na balat na palatandaan niya sa kanyang anak. At nakita nga niya ang balat sa likod ng binti ni Anastasia. Lumayo si Anastasia sa kanya. "Ikaw nga, ikaw ang baby kong ninakaw nila sa akin," nang hihinang ani ni Selena. Isinandal ni Selena ang katawan niya sa pader dahil nakaramdam siya ng panghihina. "You were only 5 months old then. I ordered your father to take you away first because the situation is very chaotic but you had an accident while you and your father were running away. Alberto had amnesia and they told me that you died because of that accident. But I'm a mother and you're a mother now too, you know how a mother feels towards her child. I didn't believe you died. Pinahanap kita anak, walang araw na hindi kanila hinahanap. Pero kung gaano kagaling ang mga inutusan kong maghanap sa'yo mas magaling yung taong nagtago sa'yo." Nang hihinang sambit ni Selena. Hindi totoo yang sinasabi mo," iyak na ani ni Anastasia at naglakad patungo sa pintuan. Bubuksan na sana niya ang pinto pero, "Selena, you're bleeding," nag-aalalang ani ni Danny. Lumingon naman si Anastasia at nakita niyang buhat-buhat na ni Danny si Selena na walang malay. Agad na dinala ni Danny si Selena sa operating room dahil may saksak pala sa tagiliran ni Selena at kanina pa ito dumudugo. Hindi yun pinansin ni Selena dahil mas mahalaga sa kanya ang anak niyang ilang taon na niyang hinahanap. Alam ni Selena na may sumaksak sa kanya kanina bago siya lumabas ng elevator pero hindi niya ito nakilala dahil naka-hoodie ito at balot na balot ang mukha. Ang tanging nasa isip lag niya kanina ay ang anak niya. Sumunod naman si Anastasiang umiiyak kay Danny pero hanggang sa pintuan lang sila ng operating room. Pinalo niya ang pinto habang umiyak, inawat siya ni Danny at yinakap siya. Pinapakalma niya ang kanyang asawa. "Sas, tahan na," alo niya sa asawa niya. Unti-unti namang tumahan si Anastasia pero nakatingin pa rin siya sa pintuan ng operating room. "Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nalaman ko, hindi ko alam kung ano o sino ang papaniwalaan ko sa mga sinabi niya," mahinang sambit ni Anastasia. Inakbayan naman siya ni Danny at hinalikan siya sa kanyang ulo, hinawakan niya ang kamay niya at mahinang pinisil ito. "I'm just here for you," matamis na ani ni Danny. Tumahan na Anastasia pero nasal abos pa rin sila ng operating room, hinihintay niya ang resulta ng operasyon nang hindi niya alam kung tunay ba niyang ina. Nakasandal siya kay Danny at magkahawak kamay sila habang naghihintay pero napatayo si Anastasia nang makita niyang humahanggos na tumatakbo palapit sa kanila si Rhea. "Tasia, si Ada inaatake na naman," hingal niyang ani. Sinulyapan niya ang pintuan ng operating room bago mabilis na tumakbo patungo sa anak niya. Sumunod naman sa kanya si Danny. "Anak," nag-aalalang ani ni Anastasia at maingat niyang binuhat ang anak. "Mame, it's hurt,"
humihikbing ani ni Ada sa ina niya at itinuro ang kanyang mga buto. Pinipigilan ni Anastasia ang kanyang iyak. Sas, means here baby. Mama Leia called your superhero, malambing niyang ani sa anak niya habang hinahaplos niya ang ulo ng anak. Naistatwa naman si Danny sa gilid. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ito ang unang beses niyang makitang nagkakaganan ang anak niyang si Ada. Lumapit siya sa mag-ina niya, inakbayan niya ang asawa at hinaplos niya ang ulo ng anak niyang umiiyak sa sakit. Don't worry anak, ito na ang huling araw na mararamdaman mo ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Gagawin lahat ni Daddy para mawala na lahat ng masakit sa iyo, ani niya sa anak nila at hinalikan niya ang kanyang noo. Tumingin naman si Anastasia kay Danny, ngumiti si Danny sa kanya para gumaan ang pakiramdam niya at medyo gumaan nga ang pakiramdam ni Anastasia dahil ngayon alam niyang kasama na niya ang asawa niya. Dumating na ang doktor at agad na chinek si Ada. Pagkatapos niya makhek si Ada ay may itinurok siya sa kay Ada at sa dextrose nito. Dada, iyak niyang tawag sa ama niya. Ilinapit naman ni Danny ang mukha sa anak niya. Hinaplos iyon ni Ada kahit may luha sa mga mata niya hanggang sa yumapekto na ang ganot na itinurok sa kanya ng mga doktor at natulog na siya. Maingat na inayos ni Anastasia ang mahimbing na natutulog na si Ada. Can I have a word with you? Ani ng doktor kay Anastasia bago ito lumabas ng kwarto ni Ada. Let's go, aya naman ni Anastasia sa asawa niya. Sumunod naman si Danny kay Anastasia, pero bago sila lumabas ay ibinili na naman ni Anastasia si Ada sa tatlo, kay Leia T. Jaya. Si Rhea ay naiwan sa labas ng operating room para maghintay ng resulta. Anastasia, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Your daughter really needs bone marrow transplant, ani ng doktor. Hindi na nabigla si Anastasia sa sinabi ng doktor pero si Danny ay sobrang nabigla dahil hindi niya alam na ganun na palag-alala ang sakit ng kanilang anak. Doc, hindi po kami match ng anak ko, nolyak na ani ni Anastasia. How about the father? Ani ng doktor at tumingin kay Danny. I'm willing to give my daughter a second life, ani naman ni Danny. Umiiyak na tumingin si Anastasia kay Danny kay pinunasan niya ang mukha ng kanyang asawa at ginawaran ng mabilis na halik. Paano kung hindi rin kayo mag-match ni Ada? Tanong ni Anastasia. Trust me, magmamatch kami ng anak ng natin, ani niya at ginawaran na naman niya ng mabilis na halik ang asawa. Tumikim naman ang doktor kaya napatingin sila sa kanya. Let's test you Mr. Danny, sagot naman ni Danny ayaw niyang sabihin ang apelyido niya iwas gulo dahil mukhang hindi siya kilala ng doktor. Okay, Mr. Danny follow me, ani ng doktor at pumasok sa isang room sa loob ng office niya sumunod naman si Danny. Nasa loob na sila ng kwarto ni Ada ngayon at naghihintay sa resulta kung match ba silang mag-ama. Mahimbing pa rin ang tulog ni Ada. Si Selena naman ay tapos ng maoperahan at inilipat na sa kanyang kwarto binabantay siya ni Rhea at Jaya dahil nga sa hinihintay pa ni Anastasia ang resulta ng test ni Danny kanina. Pahinga ka muna Anastasia, malambing na ani ni Danny sa asawa na nakasandal sa balikat niya. Pero hindi na ito kumikibo kaya tinignan niya ito at tulog na pala. Nilaibat niya ang paningin para tignan kung saan niya ihihiga ng maayos ang asawa para makatulog ng maayos pero mahimbing naman ang tulog ni T at Leia sa isang bakanteng hospital bed. Napuyat ang dalawa dahil sila ang nakatukang nagbantay kay Ada kagabi. Inihiga na lang niya ang asawa sa couch na inuupan nila at pinaunan sa kanyang hita. Hinahaplos niya ang buhok ng asawa at isinandal niya rin ang ulo sa kanyang likod at pumikit. Nagmulat siya ng mata nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinignan kung sino ang tumatawag, si mommy niya pala kaya sinagot niya ito. Son, where are you? Wala ka raw sa opisina mo, nag-aalalang ani ng mommy niya sa kabilang linya. Naalala niya yung nangyari kanina, na si mommy niya ang kinilalang nanay ni Anastasia simula pagkabata niya. Napailing siya, at naisip na baka ibang doyan yun. Son, tawag na naman sa kanya ng ina niya sa kabilang linya. Mom, nandito po ako sa hospital, hindi natuloy ang sasabihin niya dahil, hospital. What happened son? Are you hurt? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ng mommy niya. Mom no, let me speak first. Nandito ako sa hospital dahil nakita ko na ang mag-ama ko at may sakit ang anak namin. Panipi tuldok, saang hospital? Agad na tanong ng mommy niya.
Nag-iba ang tono ng boses ng mommy niya pero hindi niya iyon napansin. "You are in the same hospital, mom," sagot ni Danny. Pinatay agad ni Diane ang tawag nang marinig niya ang sagot ni Danny. Nabigla naman si Danny sa ginawang pagpatay agad ng mommy niya sa tawag dahil ito ang unang ginawa niya iyon. Nagkibit-balikat na lamang si Danny at ibinulsa na ang cellphone. Lang minuto pa siyang pumikit ulit ay may pumasok na nurse at hawak na niya ang resulta ng test ni Danny kanina. Nagmulat si Danny at malambing na ginaisang niya ang asawa at inalalayan niya itong makaupo. Nagising rin si Nati at Leah. "What's the result, nurse?" tanong ni Danny habang hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Seryoso ang mukha ng nurse kaya kinakabahan ang lahat ng tao na nasa loob maliban sa kanya. Pero ngumiti siya at sinabing, "Match kayo ni Baby Ada, sir." Masayang ani niya at ibinigay ang hawak niyang envelope kay Danny. Nakahinga naman sila ng maluwag. Nang makaalis ang nurse ay nagyakapan ang mag-asawa. Pero napabitaw si Anastasia sa pagkakayakap sa asawa niya nang may maalala. "What's the problem?" nagtatakang tanong ni Danny sa asawa. Tumingin ang naguguluhang mata ni Anastasia sa mata ng kanyang asawa. What if hindi? Naiiyak na ani ni Anastasia pero naudlot dahil niyakap siya agad ng asawa niya. "Think positive, okay. Be strong for US." Malambing na ani ni Danny at hinalikan ang ulo ng kanyang asawa. Unti-unti namang kumalma ang pakiramdam ni Anastasia. Bumitaw sila sa yakap nang marinig nilang nagsalita si Ada na gising na pala. "Mame, Dada, are you two crying?" Cute at malambing na ani ng kanilang anak. Lumapit agad si Anastasia sa anak at maingat na hinaplos ang ulo nito. "No anak, we're not crying," nakangiting ani niya sa kanyang anak. Pinasadahan naman ng malit niyang mata ang mukha ng kanyang ina sumunod sa kanyang ama. Matamis na ngiti lang ang tugon ng mag-asawa nang magpout ito sa kanila. "You're hugging each other without me po," nagtatampong ani niya. Umupo si Danny sa kabilang side ni Ada at maingat na kinalong ang anak. "Let me hug you, baby," matamis na ani niya sa kanyang anak. Tumayo naman si Ada at yamakap sa leeg ng kanyang ama at humulik sa lips niya. "I love you, Dada," malambing niyang ani na ikinabigla ni Danny. Lang taon pa lang ang anak nila pero alam na nito kung paano maglamang. Maraming taon ang na-miss ni Danny sa kanyang anak. "I love you too, baby," malambing rin niyang sagot at nagyakapan sila. Sinenyasan naman niya si Anastasia na lumapit kaya lumapit ito sa kanila at nagyakapan silang tatlo. Kasalukuyang pinapakain ni Danny si Ada nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Rhea at Leah na galing sa kwarto ni Selena. "Baby, you're awake," masayang bungad nila nang makitang masiglang kumakain na si Ada. Mabilis silang nakalapit sa bata at isa-isa nila itong niyakap ng maingat. Halos man ngiyak-ngiyak ang dalawa dahil sa magandang balitang bumungad sa kanila, ang batang araw-araw nila pinagdadasal ay maayos na ngayon ang kalagayan. "Ako na magpapakain sa kanya," ani ni Leah. Binigay naman sa kanya ni Danny ang platong hawak niya na may laman ng mga prutas na nabalatan na niya. "Baby, dito ka muna. Bibili lang kami ni Dada ng mga gamot mo," palem naman ni Anastasia sa anak nila. "Yes, Mame," masayang sagot ni Ada sa kanyang ina. Hinalikan muna siya ng mag-asawa sa kanyang nubago lumabas ng kanyang silid. Hindi naman talaga sila mamimili ng gamot ng anak nila, bagkus ay dumiretso sila sa kwarto ng kanyang nanay. Nasa harapan na sila ng kwarto ng kanyang ina pero halos ayaw na gumalaw ng mga paa niya papasok sa loob. Ramdam ni Danny ang kabang nararamdaman ng kanyang asawa kaya hinawakan niya ito sa kamay. Maingat na binuksan nila ang pinto sa kwarto ni Selena sa loob ng hospital. Nakahinga ng maluwag nang makita nilang mahimbing ang pagtulog nito. Tatayo sana si Jaya at T mula sa pagkakahiga mula sa magkabilang higaan at nasa gitna nila ang kama ni Selena pero pinigilan sila ni Anastasia. Sumenyas siyang okay lang dahil alam niyang puyat at pagod rin ang mga ito. Maingat siyang nagtungo sa gilid ng kanyang ina at umupo sa upuan na naroon. Nanginginig ang kamay niyang humaplo sa noo ng kanyang ina. Ngayon lang niya nalaman ang lahat kaya naiilang pa siyang harapin ang kanyang ina, buti na lang ay hindi pa siya gising. "Gumising ka na ho, marami ka pa hong ipapaliwanag sa akin. Marami ho akong tatanungin sa inyo. Marami ho akong katanungan na bakit. Kaya gumising na ho kayo dyan at bumangon para makapagpaliwanag na ho kayo sa akin," naiiyak na bulong niya sa kanyang ina.
Gulong-gulo na ho kasi ako. Kailangan ko ho ng isang ina ngayon na ipapaintindi sa akin ang lahat, iyak na ani niya sa kaniyang ina na hindi pa rin nagigising. Tumayo naman si Danny sa tabi ng kanyang asawa at hinawakan ang balikat nito, pinaparamdam niyang hindi nag-iisa ang kanyang asawa, na lagi na siyang nasa tabi nito simula ngayon. Hinawakan rin ni Anastasia ang kamay ng kanyang asawa at pinisil ito. Alam ko ho sa sarili ko na hindi pa ho ako handa sa mga maaaring isagot niyo pero gumising na ho kayo dyan at bawiin natin ang mga panahong hindi tayo magkasama, iyak na ani na naman niya sa kanyang ina. Matagal na hawak ni Anastasia ang kamay ng kanyang ina hanggang sa nakatulog ito sa tabi niya. Nagising na lang si Anastasia na may humahaplos na sa kanyang buhok. Nagulat siya nang makitang gising na ang kanyang ina. Gising na ho pala kayo, nahihiyang ani ni Anastasia at umayos na ng upo. Pinunasan rin niya ang basa sa kanyang pisngi. Nilibot niya ang paningin at wala na ang mga kasama niyang sina T, Jaya at ang asawa niyang si Danny. Lumabas sila para bigyan tayong dalawa ng privacy, ani ng ina niya sa kanya. Nahihiyang tumingin si Anastasia sa kanyang ina. Can I still call you my baby? Naiiyak at nanghihina na tanong ni Selena sa kanyang anak. Hindi naman alam ni Anastasia ang isasagot sa kanyang ina dahil hanggang sa ngayon ay may hinanakit pa siyang nararamdaman dito dahil sa mga ipinaranas sa kanya nito noon. Isang didn't have the chance to call you baby because they kidnapped you from me when I gave birth to you, nanghihina at umiyak niyang ani. Ngumiti si Anastasia sa kanyang ina at tumango ng sunod-sunod. Napapikit naman sa tuwa ang kanyang ina at dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Anastasia at hinalikan ito. I miss you so much my baby and I love you, I always do, nanghihinang ani niya bago hinalikan ang kamay ni Anastasia. Pinipigilan lang ni Anastasia ang kanyang luha dahil halo-halo na ang nararamdaman niya sa mga oras na ta. Bilasan niyo hong magpagaling marami pa ho kayong dapat linawin sa akin mama, ani ni Anastasia. Naging maayos ang bone marrow transplant na isinagawa kay Ada. Inuwi na ni Danny ang mag-ina sa dati nilang bahay. Isinama niya ang anak nila ni Honey na si Tonil dahil bigla na lang nawala na parang bula si Honey nang malaman niyang nakita na ni Danny si Anastasia at anak nila. Wala naman nagawa si Anastasia kundi tanggapin si Tonil dahil alam niyang walang kasalanan ang bata sa kasalanan ng magulang niya. Masama ang loob ni Danny sa ina niyang si Diane dahil ni minsan ay hindi siya nito binisita sa hospital pati ng apo niyang si Ada. Nalaman na lamang niya na umalis rin ng walang paalam ang ina niya, nag-iwan lang ito ng sulat na hahanapin niya ang daddy niya. Si Selena naman ay maayos na rin ang pakikitungo sa kanila. Ilang buwan rin bago siya kinusap ni Anastasia dahil hindi siya tumigil para makuha ang loob ng kanyang anak. Humihingi ng paliwanag si Anastasia kay Selena sa lahat ng nangyari sa kanila at ibinigay naman lahat ni Selena ang impormasyon na hinihingi ni Anastasia ngunit hindi nila ito pinaalam kay Danny. Yeah, sigaw ng dalawang makukulit na bata at sabay na dumagan sa magulang nilang mahimbing pa ang tulog. Masayang nagising ang mag-asawang si Anastasia at Danny nang makita nila ang dalawang makukulit na batang nakadagan sa kanila. Tumuwote silang isiniksik ang kanilang malilit na katawan sa gitna ng mag-asawa. Yeah, ani naman ng mag-asawa at mahigpit na yamakap sa dalawang bata. Good morning mame, good morning dada. Malambing na ani ni Ada sa mag-asawa at ginawaran niya ito ng muntik halik niya. Hindi pa masyadong makapagsalita si Tonil kaya ginawaran na lang rin niya ng halik ang mag-asawa. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at matamis na ngumiti sa isa't isa. I love you, nakangiting bulong ni Danny kay Anastasia. I love you more, masayang sagot naman ni Anastasia sa asawa. Mame, I'm hungry, nakanggasong ani ni Ada samantalang si Tonil ay nakayakap kay Anastasia. Let's go, baby. Let's make breakfast for Mommy and Tonil, ani naman ni Danny at binuhat na si Ada. Palaging ganun si Tonil kay Anastasia sa umaga dahil namimiss niya ang mommy niyang si Honey. Pero mas nararamdaman niya ang pagmamahal ng isang ina mula kay Anastasia kaysa sa tunay niyang ina noong kasama pa niya ito. Hinaplos ni Anastasia ang ulo ni Tonil at hinalikan ito sa kanyang ulo. Naaawa siya sa bata dahil sa murang edad niya ay iniwan na siya ng ina niya. Mame, ani ng bata at tumingin ng malungkot nitong mata kay Anastasia. Malambing na sagot ni Anastasia. Mommy Honey, bulol na tanong ng bata. Lagi niya iyon tinatanong sa kanya pero hindi niya alam ang isasagot sa bata dahil ayaw niyang masaktan ito.
Hinaplos niya ang buhok nito at, "Are you hungry?" Pag-iba niya sa usapan. Tumanggo naman ang bata. Umupo si Anastasia at maingat niyang pinaupo si Tonil. "Let's go to the kitchen, anak. I smelled your favorite hotdog, ham," matamis na ani ni Anastasia sa bata. Nakiamoy rin si Tonil at nang maamoy niya ang paborito niyang hotdog ay ngumiti siya. Tumayo siya at nagpakarga kay Anastasia. Masayang sumakay si Anastasia, karga niya si Tonil ng elevator. "Let's count 1 to 10 anak while the elevator is going down," ani ni Anastasia at nagsimula ng magbilang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sabay na bilang nila. Paulit-ulit na ganun hanggang sa makarating sila sa baba at bumukas na ang elevator. "Ham, yummy," bulol na ani ni Tonil nang maamoy ang kaluluto na hotdog na nagmumula sa kusina. Tumungo na agad sila sa kusina. Nang magkatinginan na naman ang mag-asawa ay ngumiti sila sa isa't isa at nagpalitan na naman ng "I love you." "Ang daming langgam dito sa kusina," bungad na ani ni Jaya. Sinimangotan lang siya ni Anastasia na ikinatawa niya. Simula nang maging maayos na ang lagay ni Baby Ada ay alak na sa kani-kanilang buhay ang tatlong sina T, Rhea at Leia dahil tapos na ang trabaho nila kay Ada. Dumadalaw sila minsan dahil napamahal na sa kanila si Baby Ada. Maingat na pinaupo ni Anastasia si Tonil sa kanyang upuan at umupo sa tabi nito. Si Danny naman ay abalang nagluluto pa rin habang si Ada naman ay nakaupo na rin sa kanyang upuan. Nang matapos maluto ni Danny ang lahat ay ipinunta na niya lahat sa table ang kanyang mga niluto at inasikaso na niya ang dalawang bata. Nakangiti naman si Anastasia habang pinagmamasdan niya ang tatlo. Umupo sa tabi ni Anastasia si Jaya at bumulong ito sa kanya, "Happy?" Masayang tanong ni Jaya. Nakangiti pa ring tumanggo si Anastasia kay Jaya at, "And contented with them," masayang dagdag niya. "Akala ko hindi ko na mararanasan ang ganitong buhay, Jaya, ang magkaroon ng buong pamilya. Akala ko lalaking walang ama si Ada. Akala ko hindi na namin makakasama si Danny. Pero napakabuti ng Diyos, Jaya, dahil hindi niya kami pinabayaan. Marami siyang mga pagsubok na binigay pero nagpapasalamat ako sa inyo dahil tinulungan niyo kaming malagpasan ito. Maraming salamat," naiyak na ani ni Anastasia kay Jaya. Hinawakan naman ni Jaya ang kamay ni Anastasia at mariin itong pinisil. "You're a strong woman, Tasha. You don't know the word surrender, that's why you're here today with the family you protected with all your heart until the end. You deserve this life after all you've gone through, you deserve this." Ani ni Jaya at ngumiti kay Anastasia. Napatingin naman si Anastasia nang makitang nilagyan ni Danny ang plato niya ng ulam at kanin. "Kumain muna tayo mamaya na kayo mag-merits dyan," pabirong ani ni Danny at umupo na sa harap nila. Kakainin na dapat ni Anastasia ang pagkain na nasa kutsara niya nang bigla siyang makaamoy ng hindi kanais nais na amoy at bigla siyang tumabo patungo sa lababo para dumuwal. Nasuka siya dahil sa may naamoy siyang mabaho. Duwal siya ng duwal pero wala namang lumablabas sa bunganga niya. Sinundan siya ni Danny at hinagod-hagod ang likod niya. "What happened, love? Did the food I cook?" Hindi niya natuloy ang sasabihin nang humarap sa kanya si Anastasia nang matapos nitong hugasan ang bibig niya. "Love, when was my last period?" Nakangiting tanong ni Anastasia sa asawa. Naguguluhan namang nag-isip si Danny nang mag-sink in sa isip niya ang ibig sabihin ni Anastasia ay niyakap niya ito ng mahigpit. "You are going to be a dad again, love," masayang anunsyo ni Anastasia at yamakap pabalik kay Danny. Naging mas matibay na ang pagsasama nilang mag-asawa. Sa mag-asawa hindi maiiwasan ang pagsubok na dumating doon masusubok kung gaano katatag ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kailangan mo lang maging matapang, matatag at buo ang loob upang harapin ang iyong pinagdadaanan na pagsubok sa buhay. Umiyak ka kung yun ang makakagaan ng iyong loob. Pero wag kang panghinaan ng loob. Gawin mong lakas ang pagsubok para mas maging matibay ka. May mga taong nagmamahal sa iyo para gabayan ka. Sa hirap at ginhawa buo ang kanilang pamilya. Hiling nila na maging okay na ang lahat para tuloy-tuloy na ang kanila katahimikan. Hanggang sa muli, thank you sa lahat ng listeners na palaging nagsusuport sa aking munting channel. Mag-iingat po ang lahat.